Hello everybody, it's me, Charot. it's me, Charot. Tampay, mukha akong aswang dito. Hindi, joke lang. So, napag-isipan ko lang kasi marami na nagko-content. Laki ng ilong, ba yan? Marami kasing nagko-content ng paano ba makapunta sa Europa. Madaming paraan at may isa akong nalaman. Ayoko na, hindi, joke lang. I-upload ko pa rin to, no? Kasi, wala lang. Sayang naman yung oras, no? So, paano ba makapunta sa Europa? Maraming paraan at isa doon ang au pair. Au pair! Mag-i-edit na lang ako ng word, au pair. Noong una na-curious ako, ano ba to? Kasi kakaiba, sounds different. You know. Diba? Ay, curiosity kills the cat. Joke lang. Curious ako, what is this? Artista. Joke lang. Oh my. Charot. Hello everybody! So, yun lang. Wala akong introduction kasi wala lang. So, mag-upload ako about sa au pair program. Au pair. No? Isa yan sa mga paraan paano makapunta dito sa Europa. Isa yan. Maraming paraan, pero masasabi ko na itong au pair na to, isa sa pinaka hindi masyado magastos for my own experience. May ilalabas kang pera pero hindi ganun kalaki. Marami kang choices na bansa kung saan ka pwedeng mag-au pair. At, yun, di ba? Wala akong script na sinusunod, basta kung ano yung masabi ko. Una, i-search mo ano ba to? Ano ba yung task, responsibilities mo? Ano bang meron sa programang ito? This is only for Europe. Meron din siguro sa mga ibang lugar. Of course, sa USA, sa Canada. Not sure about that. Pero sa Europe, meron po. At hindi lang dito, sa Iceland. Andito ako sa Iceland. Nag-au pair for 2 years now. Dati 1 year lang eh. Pero ngayon, ginawa na nilang 2 taon. Which is good para hindi ka mabitin, no? Para saktong-sakto lang. So, mag-proceed na tayo sa requirements. Okay? Ang requirements ay isulat ko na lang sa baba. 'Di ba? Napakadali ng buhay. Sa baba, sa description box or sa comment section, requirements na prinasis ko, lahat ng sasabihin ko ay base sa aking nalalaman. Kaya mag-research ka din, magtanong ka din sa iba, at base lang din ito sa aking naranasan. Okay? So, kung ikaw ay 18 to 30 years old, okay, pasok ka sa banga. Pero may mga country na hanggang 25 or 26 years old lang ang pinapayagan. So, isa na yan ang Iceland, okay? Hanggang 25 years old lang ang Iceland, if I'm not mistaken. Kasi ang process kasi is 5 months. Up to 5 months. 4 to 5 months, minsan 6 months pa. Minsan may mga 1 taon pa nga ang inaabot. So, much better kung 24 years old ka or 25 ka ngayon, sige, bilisan mo na. Mag-upload ka na sa Facebook. Kasi ako, sa Facebook ako nag-post. So, au pair in Iceland. Search mo yan, Facebook group yan sa Facebook. Au pair in Iceland. Mag-upload ka about yourself, about your childcare experience. Pinaka-importante, about yourself. Brief introduction about yourself. At pinaka-importante sa lahat, pasaporte. Kailangan mo ng passport, guys. Okay? Kung wala ka ng passport, unahin mo na yan. Habang pinaprocess mo yung passport mo, pwede ka nang mag-search about au pair at try mo na rin mag-upload sa Facebook page. Okay?
Or pwede mo ring i-PM yung mga host na naghahanap ng au pair. So, hindi lahat ng mga host ay gustong nasa Pinas pa. Ang iba, around Europe lang ang kinukuha kasi mas madali yung process, like 2 months. Pero, kagaya ko, galing akong Pinas. So, possible, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Possible na um, nasa Pinas ka pa, mag-au pair ka dito for the first time. Walang imposible guys, okay? Swerte-swertihan lang, tiyaga-tiyagaan lang sa paghahanap. Post ka lang ng post, i-PM mo lang yung mga host na nakikita mo kasi hindi mo alam ang kapalaran, ang buhay ang umiikot lang. Ang buhay ay parang tanga na. Tapos, okay lang. Okay lang yan guys, i-delete ko rin naman to. Charot. So, what else? Ipopost ko lang kasi iisipin ko pa ano yung mga dapat sabihin. And I am back. So, ayun, in my experience, no, hindi ako nag-post kasi nahiya ako i-post yung mukha ko. Hindi ako pala post, pero ng mga pictures sa Facebook. Pero kasi, may nakita kong host, family or host, and then piniem ko siya about me, self-introduction about me. Sabi ko, graduate na ako this year, August. If you're willing to wait, if it is matches your timeline, na within October, pwede na ako mag-au pair. Yun. So, depende yan sa usapan nyo, no? Mabilis lang interview. 5 minutes lang in my own experience. Kung mag-agency ka, na-try ko din sa Netherlands. Mostly, agency talaga dyan, no? Au pair sa Netherlands. Ang haba ng interview, guys. Nasa 1 hour. But, maganda rin sa Netherlands, no? Kasi, neighboring countries lang naman yung Netherlands, Denmark, Sweden, Norway, magkakatabi lang, France, Germany. So, kung ikaw ay au pair na gusto mo mag-travel, perfect ang Netherlands for you. Maraming agency ang nagpapadala ng mga au pair. Pwede rin na nasa Pilipinas ka pa. Okay. So, yun. Sa experience ko, piniem ko lang yung host ko, then sinend niya na sa akin, agad. Within 1 week, sinend niya na sa akin, if ito na yung mga requirements mo, pak. I-print mo, fill upan mo, ipadala mo. Pinadala ko, ako yung nagbayad, pero ni-reimburse naman lahat ng gagastusin mo. Depende yan sa usapin nyo, kaya dapat communication is a key. Okay, tanungin mo, okay? Pinadala ko. So, nung pinadala ko na, andito na, nakuha na nila. Wala pang 1 week yon, nasa 4 to 5 days lang. DHL nasa 5 to 6,000. Mas mahal kapag mas mabigat at nasa province. So, sa akin nasa 5,000. Dito lang yun sa city, Reykjavik. Pero, kapag sa province, nasa 6 to 7 yan. So, 3 copies each yan. So, ano-ano ba yung 3 copies each? Sige, ilalagay ko na lang dito. Pak. I-pause nyo na lang. I-pause nyo na lang, screenshot nyo, or tignan nyo sa description box. Ayan. This is just based on my experience again, ha? So, after that, isisend niya yan sa UTL. UTL dito. So, ano ba yung UTL? Sige, ilalagay ko na lang dito. At sa description box. So, i-verify nila yan, ipaprocess nila yan. Ang tagal niyan, guys. It takes like 3 months. Sabihin natin, 3 months. No? Yeah, mga nasa 3 months. Kasi May nag-process, May pinasa, mga nasa 2nd week ng May, June, July, August. Nasa 4 months, guys, 4 months yung decision making nila at saka yung process ng UTL. Pero it's all worth it. Kasi yung part mo, ginawa mo na, sinend mo lahat ng requirements, and then yung host mo, pinasis din nila on their part, dito. So, mabilis lang yan. 4 months. And then, pag meron ka ng approval,
may residence permit ka na, isi-send yan sa'yo sa Gmail. That's the time na ipapa-red ribbon na yung kontrata nyo sa Philippine Embassy. So, sa akin, sa Norway. Yeah, sa Norwegian Embassy sa akin. So, yung host ko dito sa Reykjavik, pinadala sa Norway, sa sa Philippine Embassy ng Norway. I'm so sorry guys. Pinadala sa Norway ang aking contract para i-red ribbon, okay, ng Philippine Embassy doon sa Norway. So after like a week, sige sabihin natin 1 to 2 weeks, okay na, may red ribbon na. So ang ginawa, from Norway, DHL pa rin ang courier, pinadala sa Philippines, okay? So sa Philippines, na-receive ko na ang kontrata and everything with red ribbon or apostille, o bahala ka dyan, basta yung authenticated na ng Philippine Embassy sa Norway, pinadala na sa akin. Na-receive ko siya by October guys, October. Pinadala ko ngayon, no? Pumunta ako sa, nakalimutan ko na yung pinuntahan ko. Wait lang, ipo-pause ko muna para maalala ko. Okay, thank you so much for waiting. At ayun na nga, VFS. Punta kayo dyan, search nyo. V as in victory, F as in frog talaga, S as in Sarah. Yeah, VFS Makati. Punta ka dyan. So, alam ko, nung pumunta ako dyan, nagpa-appointment ako. 7 a.m. Okay? Dala-dala mo lahat ng dokumento. Okay? Kontrata mo, passport mo, picture mo. Magdala ka na rin ng isang or dalawang photocopies each ng mga requirements mo. Huwag mong kakalimutan. Pinaka-importante, passport at kontrata original, guys. Original. Okay? May babayaran ka dyan nasa 2 to 3,000. Okay? Kasi dyan na yung visa, guys. Okay? After that, ipapadala nila yan sa Bangkok para tatakan. Approved. Lipat ka na. So, 10 days lang yan. 10 business days. Okay? So, ipapadala nila sa Bangkok. Pwede mong kunin sa kanila or magbabayad ka para additional fee to para ipadala mismo sa bahay nyo. Hindi ka na pupunta sa Makati. Pwedeng pick up or delivery. Okay? So, magdala ng extra. Mas maganda, magdala ng extra. So, ano pa ba yung ginawa? So, sinad na sa akin. Pagbukas ko, pak, may tatak. Visa approved. After nun, pag nakuha mo na yung visa mo, magpa-CFO ka na. I think, if I'm not mistaken guys, sorry, pero alam ko no, na yun na yung last step. Magpa-CFO ka na, magpa-appointment ka guys. May araw lang ang CFO. So, kailangan eksaktong 7 or before 7, 6:30 nakaabang ka na sa computer para makakuha ka ng slot. Kasi limited slot lang yan. Ang alam ko Friday wala sila, Sabado, Linggo malamang wala. Monday mostly ang orientation. So, Tuesday abangan mo. Tuesday, Wednesday, Thursday. Yes. Ang alam ko eh. Pero, ilalagay ko na lang din sa description box kung anong araw nagbubukas para makakuha ng CFO na slot. Okay, lahat. Kung may mga tanong kayo, pwede ka magtanong sa comment section. Charot! Sino ka dyan? So, ano pa ba? CFO, may bayad ata siya. Oo, may bayad siya. Pero hindi siya ganun kalaki. Parang 40 pesos lang kung hindi ako nagkakamali. Basta hindi siya malaki. Hindi ako nagkakamali. Pero kung nagkamali ako, pasensya, patawarin niyo ako. CFO, isisend mo lang dyan yung schedule niyo per week. Weekly schedule. Kailangan yan. Kontrata, i-scan nyo lang yan. Lahat yan nakascan lang. Okay? Health insurance. Siyempre, kailangan ng insurance dito. Ano pa ba? Ilalagay ko na lang sa description. Ba yan? Lahat na sa description box. Nanood pa kayo ng video, di ba? Para mas madali yung buhay. Ganun naman, di ba?
para mapadali yung buhay. So, yun lang guys, okay? Ayoko nang pahabain 'to, basta magtanong lang kayo. Maraming mga Pilipino na tumutulong, 'pag nagtanong ka, sasagutin ka agad nila, okay? So, kung may tanong ka, puwede ka namang magtanong, okay? Mag-join ka na sa Au Pair in Iceland. Kung may tanong ka, i-PM mo lang kung sinong makita mong Pinoy do'n. Charot, charot lang. Magtanong ka do'n, puwede ka naman magtanong do'n, mag-post ka na ng about yourself kung gusto mong kung ikaw ay habang bata 'pag gusto mong ma-experience manirahan dito sa ibang lugar, well, au pair is for you, charot. Hindi lahat guys, hindi lahat ng au pair ay may magandang nararanasan, okay. Swerte-swerte lang, ako swerte ako, pero so yun lang yung experience ko 'no. Pinaka-challenging ang waiting time. Medyo matagal, pero worth it naman, okay? Hindi lahat ng au pair dito is swerte. Sabihin natin swerte ka nakapunta ka dito pero yung nararanasan mo everyday, 'di ba? Hindi lahat nakakaranas ng masasaya or magaganda araw-araw. Swertihan lang guys, 'no? So, ayun lang yung experience ko na gusto kong i-share kasi wala akong magawa ngayon. So, thank you so much for your time. Maraming salamat. Thank you so much. Pa yan, walang outro tsaka intro. Joke. Bye guys. Thank you so much and have a great day guys. Kapit lang. Kapit lang saan? Ano ba yun? Thank you guys. Bye.